Kasunod ng pagpapaliban ng pagpirma, tinututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang alokasyon na kailangan niyang i-veto o tanggalin sa inaprobahang 2025 national budget ng Kongreso. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Maricel, may mga nabanggit ba si Pangulong Marcos kung ano itong posibleng i-veto at kung kailan niya lalagdaan ang 2025 budget? Nako, Ruth, hindi na raw aabot bago magpasko ang paglagda sa 2025 national budget. Pero target pa rin itong pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taon. Sabi ng Pangulo, hindi na pwedeng ibalik pa sa BICAM ang budget dahil wala na yun sa proseso. Matatanda ang inirekomenda ni dating Senador Ping Lacson ang pag-reconvene ng BICAM para pag-aralan ulit ang budget. Pero paliwanag ni PBBM, ang pwede nilang gawin ngayon ay gamitin ang kanyang veto power. Prioridad daw niya kasi ngayon ay masigurong nakatutok ang 2025 budget para sa mga importanteng proyekto at mayroong malakas na safeguard sa paggasta nito. Meron daw kasi silang nakitang mga proposed programs na wala namang malinaw na dokumento kaya hindi klaro kung saan mapupunta ang pera. Binigyang diin din ng Pangulo na hindi mababawasan ng benepisyong makukuha sa PhilHealth, may subsidy man ito o wala. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Marcos. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025. Ruth? Maricel, marami pang ibang mga bukod dyan sa budget, no? Marami pang ibang mga gustong marinig ang taong bayan mula dito kay Pangulong Marcos. Halimbawa, yung issue dyan kay Mary Jane Veloso, siya mismo kasi sinasabi niya na gusto niya sanang mabigyan siya ng clemency ng Pangulo. May nabanggit ba siya dyan? Ruth, kanina tinanong ko si Pangulong Marcos tungkol nga dyan kung bibigyan niya ng clemency si Mary Jane Veloso. Ang sinabi niya masyado pang maaga para pag-usapan ang issue na yan. Ang gagawin daw ngayon, may mga legal experts daw na mag-aaral tungkol sa kaso ni Veloso para malaman kung ano yung pinakaakma na hakbang na dapat gawin sa kanya sa ngayon. Pero sa ngayon, nagpapasalamat sila, wala naman daw hinihingi na anumang kondisyon ang Indonesia. Kaya it's really up to the government kung ano yung magiging decision sa clemency ni Mary Jane Veloso. Ruth? Basta yung isa pang development dyan sa Kamara, itong rekomendasyon ng Quadcom na maghain ng reklamo laban sa mga Duterte kaugnay sa kanilang naging investigasyon doon sa mga extrajudicial killings at illegal na droga. May reaction ba ang Pangulo dyan? Oo, Ruth. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos dyan, pag-aaralan daw ng Department of Justice itong rekomendasyon ng Quadcom. Ganun daw kasi yung proseso niyan. So dahil natapos na yung Oversight Committee, yung hearing ng Quadcom, nagbigay sila ng rekomendasyon, mabibigyan daw ng kopya nitong Department of Justice at ang DOJ naman ang tutukoy kung akma daw ba ang rekomendasyong ito sa pagsasampa sa kaso ni former President Rodrigo Duterte at ng dalawa pa niyang kaalyado. So let's wait and see kung ano daw yung magiging rekomendasyon ng DOJ tungkol dito. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.